kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may di nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila sa iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. Ano pa po bang hindi na Job 28:28. Ay, ano ba yun? At sa tao. Hindi ko sabi doon. Yung ano na lang po. Yung sa 1 Peter 5:8. Tapos na. Ay, tapos. Hindi ko po kabisado masyado yun eh. At sa tao ay sinabi niya, narito ang takot sa hindi ko po talaga kabisado. Panginoon, Joy, Panginoon. Narito ang takot sa Panginoon. Ano yan? Narito, ang takot sa Panginoon ay karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Okay. Ayun po. So, 11 verses. So, mag-memorize po tayo, no? Wag po natin yun talagang kakaligtaan or bibigyan ng kaunting halaga. Mahalaga po yun kasi yung mga minimemorize po natin na verses, ano po yun? Kumbaga, mga bagay na makakatulong sa atin every time nagagawa po tayo ng desisyon. Or may mga bagay na nangyayari sa buhay natin. For example, na natutokso ka ng sarili mong pagnanasa. So, i-recite mo yung Job 28:28. Di ba? Ang takot sa Panginoon ay karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. So, yun pa lang, maano na tayo, di ba? Or Matthew, mga awit 1:1-3, di ba? Kundi ang kanyang kagalakan ay nasa kautusan ng Panginoon. Di ba? Yun yung mga mapalad na mga tao. So, ano pa ba? Yun, magbantay kayo, magpakatino kayo, no? So, doon natin makikita yung kahalagahan ng pag-memorize po ng salita ng Panginoon. So, please, mag-memorize po tayo, lalo na siguro yung mga estudyante ngayon, mga walang halos pasok, di ba? So, sana gamitin niyo yun na chance na makapag-memorize kayo. Again, babalik na naman tayo doon sa paalala. Yan, yung social media. Lagi tayo nakapag-spend ng time sa ganung bagay. So, sana maging matino na po tayo. Marunong na po tayo pumili ng mga bagay na makakatulong sa atin. Kaysa sa mga bagay na okay, hindi man siya harmful, pero hindi rin siya nakakatulong sa atin. Kasi ang mga anak ng Panginoon, wise yan, mga wise yan, wise men and wise women, di ba? Mga matatalino. So, alam nila kung ano yung pipilian nila na tama at makakabuti sa kanila. So, pero yun, natutunan ko rin po these days na maging matiisin talaga sa mga kapatid na mga mahihina, mga kapatid na nadadapa. So, ayun. Ano talaga tayo. Kumbaga, intindihin natin yung bawat isa at magtulungan. Let's grow
na mga kapatid. Tayo po'y lumago na. Ang Panginoon po nagpapalago niyan sa atin. No? Pero hindi po ibig sabihin noon, matutulog lang tayo, uupo lang tayo, hihintayin na ang Panginoon na magpapalago sa akin. Hindi po ganon. Ang pagpapalago po ng Panginoon sa atin ay yung pag-aaral din natin ng salita. Doon po niya, yun yung kalooban niya para sa bawat isa sa atin. So, good afternoon po sa lahat at welcome sa ating Bible study. Okay, so let's open our Bible in Luke chapter 3 and magpapatuloy tayo sa verses 15. I think hanggang try natin na tapusin po yung 20, no? 15 hanggang 20. So, ayun, si Tita Che ulit. Tita Che, pwede pabasa po. 15 hanggang 20. Lucas 3, verse 15 to 20. Samantalang ang mga tao'y naghihintay, nagtatanong ang lahat sa kanilang mga puso tungkol kay Juan kung siya ang Kristo. Sumagot si Juan at sinabi sa kanilang lahat, binabautismohan ko kayo ng tubig. Subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magsalag ng panali ng kanyang mga sandalyas. Tayo'y babautismohan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan at tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Subalit susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Kaya't sa iba pang maraming pangaral ay ipinahayag niya sa mga tao ang magandang balita. Subalit si Herodes na tetrarca na sinumbatan niya dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid at dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes, ay nagdagdag pa sa lahat ng mga ito sa pamamagitan ng pagpapakulong kay Juan sa bilangguan. Ayun po, no? So yun po yung ating pag-aaralan. So tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong habag at iyong awa para sa bawat isa, even sa araw na ito. Kami man po ay patuloy na nagkukulang. Kailanman ay hindi po namin maabot ang kaluwalhatian mo. Ngunit salamat dahil sa iyong tanging anak, kami ay naging katanggap-tanggap sa iyong kaharian. Salamat Panginoon sa biyayang ito. Tunay nga po ang iyong salita na kung ano man po ang sinumulan mo sa buhay ng iyong mga itinalaga at pinili, siyang tatapusin mo Panginoon. Ang bawat isa na iyong mga kinupkop bilang mga anak ay tunay ngang lalago. Salamat Panginoon dahil ito'y buhat sa iyo lamang. At salamat sa salita naming pag-aaralan sa hapong ito. Naway mas magbigay ito ng pag-unawa at karunungan na nagmumula sa iyo, O Diyos, at siyang tutulong sa amin at gagabay sa amin sa bawat desisyon na gagawin namin, sa bawat moment o sa bawat pagkakataon na nangyayari sa buhay namin, na kami ay lumakad lamang ayon sa Espiritu, ayon sa kalooban mo. Panginoon, salamat sa lahat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Verse 15. So, bago po yan, malinaw na po ba sa atin yung repentance or pagsisisi? Sino po dito yung makakapagbigay ng short na definition or sa ayon po sa pagkakaintindi nyo sa Bible study natin kahapon? So, naalala nyo po ba ang repentance or pagsisisi?
Sige po, anyone. Pagsisisi, ano ba ang pagsisisi? Ano ang tunay na pagsisisi? Yung umiiyak, Kuya Ryle. Yung ba yun? Sige, Dad. Kasi, di ba, ang kalungkutan na nadudulot na nanggagaling sa Diyos ay magbubunga ng pagsisisi. Ibig sabihin, ang pagsisisi ay gawa rin niya, no? Ang tunay na binuhay ay magkakaroon ng puso na ang pagtingin sa kasalanan ay kumbaga may takot na siya. So, once nakagawa ng kasalanan, ito ay magdudulot agad sa kanya ng kalungkutan na magre-resulta sa pagsisisi. So, yun yung binigay na puso sa atin ng Panginoon. Amen. So, yun, nakakatuwa pong marinig no na naunawaan na natin yung pagsisisi. So, again, pagsisisi po ay ang pagbabago ng puso. Okay? Pagkakaroon ng bagong puso. Again, pagsisisi po or repentance ay buhat din po ng Panginoon. Gaya nga po ng sinabi ni Kuya, gaya ng isang piso. Gaya po ng piso, piso siya, pero meron pong, ano ba to? Ulo na tinatawag at meron din pong paa. Ay, paa ba tawag dito? Basta may head and tail, no? So, ibig sabihin, magkaiba siya, pero hindi siya na papaghiwalay. Okay? So, ang pananampalataya po na tunay ay merong kabalikat na pagsisisi or repentance. And napakaganda na naunawaan natin na ito din ay gawa ng Diyos. Kaya nga po, di ba, sinabi kahapon na God repented us. Ibig sabihin, ang Panginoon po ang gumawa ng pagsisisi sa atin. Parang ganun po sa Tagalog, no? And so, kaya nga po, di ba, sabi po sa verse 8, kung natatandaan niyo po, sabi ni John the Baptist, no, sa mga Saduseo at Pariseo sa verse 8, kaya't mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. So, hindi po ito nangangahulugan na gagawin natin itong bagay na ito kasi ito yung naaangkop sa pagsisisi. Pero ang sinasabi dito na yung pagsisisi na buhat ng Diyos sa iyo or yung pagbabago ng puso ng Diyos sa buhay mo, yun ay tunay nga na mamumunga at magbubunga siya ng tinatawag natin na outer manifestation. Ano yung mga outer manifestation? So yun nga po, hindi na maniningil ng sobra, ano yung sinabi ni John the Baptist, hindi na kayo gagamit ng dahas, no, sa mga tao, tapos magbigay kayo sa mga nangangailangan. No, yun yung mga outward manifestation. So, tanggalin na po natin sa mga isipan natin na ang pagsisisi ay hindi paggawa nito at paggawa nito. Hindi po yun yung main. But yun lamang po ay mga prutas, mga bunga lamang ng tunay na repentance. And again, ang tunay na repentance is yung inner change. Di ba nga, ang repentance pagbabago. So again, yun po ay yung pagbabago ng puso natin. Kasi, lagi nyo tandaan, meron man po sa atin huminto na sa pakikiapid, huminto na sa pakikipagrelasyon, mga hindi pa tamang relasyon. Meron man po sa atin huminto na sa pagmumura or ano pa mang bagay, hindi po ibig sabihin na tunay na nagsisi yung taong iyon. Okay? Lagi niyo pong tandaan yan. Hindi ibig sabihin na huminto ka na, again, yung example ko po kahapon, hindi ibig sabihin na huminto ka na sa, for example, pagmumura, ay nagsisi ka na or nagrepent ka na.
Kasi nga, pwedeng huminto ka dyan, pero hindi na bago yung puso mo. Ibig sabihin, momentarily, hinihinto mo yan, pero babalik ka pa rin kasi yun pa rin ang tinitibok ng puso mo. Or ibig sabihin, yun pa rin yung gusto. Uy, ganda nun ah. Yun pa rin yung gusto mo. Naintindihan niyo po, ang tunay na pagsisisi is again, ang pagbabago ng, isa pa, puso. Lumabas ka. Ayaw. Pagbabago ng puso. Okay? Kaya ang tunay na pagsisisi is yung pagkamuhi sa kasalanan. Kasi nga, magpapatuloy po tayo na makakagawa tayo ng kasalanan. Okay? Hindi po tayo magiging sinless. Ibig sabihin ng sinless, walang kasalanan. Pero ang mangyayari sa buhay natin, we will sin less. Ibig sabihin, yung kasalanan na nagagawa natin ay paunti. Pero again, makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Okay? Pero yung pagkamuhi natin sa kasalanan, doon na tayo nagsisimula na kamuhian yung mga kasalanang nagagawa natin. Hindi na tayo na-enjoy. Hindi na yung nagpaplano ka sa patago na gawin yung kasalanan. Yun, ano po yun? Hindi po yun tunay na but ang tunay na pagsisisi, yun nga, kinakamuyan mo yung kasalanan. Okay, nagawa mo siya, pero you hate it. And ibig sabihin nun, hindi mo nagagawin ulit. Kasi kapag paulit, well, medyo questionable yung hatred na tinasabi natin sa kasalanan. 'Di ba? Ito na experience niyo na 'to, 'di ba? Pag meron kayong hate na tao, hindi niyo kinakausap. 'Di ba? Hindi niyo pinapansin, 'di ba? Na nung dati nating mga pamumuhay. 'Di ba? Ganun tayo. Tama? 'Yun yung tunay na hate. Pero yung sasabihin mo, hate mo yung kasalanan na ginagawa mo pero patuloy mong ginagawa, nagtatago ka para gawin yun, nagsisinungaling ka para gawin yun, hindi yun hatred. Ano yun? Makamundong love yun. Di ba? Mga patago, mga pasikreto. Di ba? So, mga kapatid, no, let's be careful on that. And also, lalo na sa, again, ito, sasabihin ko lang po ito kasi napakinggan ko po si Paul Washer sa mga sermon about sexual immorality. Be careful on that. Okay, mga bata, no? Yung mga magka-college, yung mga college na may mga kakayanan na kayo na 'di ba, pumunta kahit saan-saan. Hindi kayo nakikita ng mga magulang nyo pero pwede kayong pumasok sa mga rooms, no? Mga ganyan. Madali na lang yan ngayon. Be careful on that, no? Sabi ni Paul Washer, ang isang nagsasabing Kristiyano pero gumagawa ng immoralidad, sexual immorality. Ano daw yon? Parang hindi naman sa hindi siya nabuhay muli. Pero parang ano daw yun, no? Parang kaka born again pa lang, parang ganun. Kahit gaano ka nakatagal, gaano ka maalam sa Biblia, pero kung ginagawa mo yan, ibig sabihin wala talagang maturity. So be careful on that, no? And it will kill you. It will kill you. Tsaka ano pa? Maraming mangyayari na consequences. So be careful, no? Okay. So yun yung pagsisisi, no? Yung pagbabago ng puso ng Panginoon sa atin. So you see, ngayon naintindihan na natin siya, no? Praise God for that. So verse 15. So ito na, habang nagbabaptize si John the Baptist, samantalang ang mga tao ay naghihintay, nagtatanong ang lahat sa kanilang mga puso tungkol kay Juan kung siya ang Kristo. So napatanong sila, is that you? Parang gano'n, no? Ikaw ba? No? Ikaw ba ang Kristo? Yun yung parang naisip nila dito. So, anong observation niyo po dito sa verse 15? Gusto ko lang naman malaman. Hello, Tita Beng. Nanonood siya sa online. Anyway, so, ano yung observation niyo po sa verse 15? Hindi interpretation, pero observation.
Ano yung pinapakita ng verse 15? Patungkol sa mga tao. Dito kasi, di ba, mga tao. Ano yung pinapakita ng verse 15? Patungkol sa mga tao. Sige, Dad. Kumbaga yung mga tao, curious, kumbaga meron silang pagnanais na malaman ang katotohanan, na yun nga, kaya sila nagtatanong. So, nais silang malaman, no? Kumbaga, meron silang desire. Okay, thank you, Dad. Yung iba, by the way po, no, inaaral niyo ba yung Luke? Inaaral niyo po ba yung mga Bible study natin? Or naghihintay lang kayo sa BS and then pupunta kayo dito then makikinig? Ganun po ba kayo? Tanong ko lang po. Wala naman pong problema kung ganun. Pero I do not advise that. Mag-aral tayo. No? Wag po kayong maging kampante na, sige lang, si Ryle or si Jello, explain nila yan. Basta makinig lang. Wag po ganun, mga kapatid. Bible study po to. Nag-aaral po tayong lahat. Okay? So, tatanungin ko kayo, ha? Okay lang. Sige. Sige. Ano pong observation nyo sa 15? Mamaya na lang ako mag-individual na pagtanong. Next time, ha? By names na, no? Para mag-aral talaga. Sige. Okay, baka magtagal tayo, no? So, verse 15, ano pinapakita dito? Na itong mga taong ito, kilala nila at alam nila na may darating na Kristo, na may darating na Misaya. Hindi po sila yung parang mga taong, uy, nangyari dito? Di ba? Yung parang, what's the matter? No? What's the matter? Ang daming tao. No? Hindi po ganon. But, alam nila. Alam nila na may Mesiya, alam nila na may Kristo, alam nila na may tagapagligtas na darating. Hindi sila bulag at hindi sila yung mangmang na hindi nila alam. So, maganda po yan na malaman natin na alam pala nila. Kaya po pala ang daming nagsipunta doon. Kasi nga, matapos yung 460 years na wala pong pagpaparamdam ang Panginoon, walang salita, walang propeta, wala ni anuman, and then merong naghahayag ng salita ng Panginoon. So, ang naisip agad nila, siya ba ang Kristo? Siya ba yung tagapagligtas? Ibig sabihin, aware sila na may darating na tagapagligtas. So mamaya makita natin ano yung kahalagahan na malaman natin na alam pala nila. Okay? So, let's go to verse 16. Sumagot si Juan. Ito yung sagot niya. Binabautismohan ko kayo ng tubig, subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ako hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga sandalyas. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Okay? So, I think alam nyo naman po kung sino yung tinutukoy dito ni John the Baptist, and that is yung Mesiya, yung Kristo, at yun ay ang Panginoong Jesus. Okay? So, meron po ba kayong ma-share na inyo pong naaral dito sa verse 16? So, nag-disclaimer na dito si John the Baptist, no? Ano lang yung akin, no? Baptism sa tubig, yun lang yung akin. No? Pero, may darating. May darating. And kayo ay babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. So, tanong ko po sa inyo, sa tingin niyo po ba strange or hindi or bagong impormasyon tong sinabi ni John the Baptist sa kanila, or ito'y tulad ng verse 15 ay alam nila?
Sa tingin niyo po ba nung sinabi ito ni John the Baptist na babautismo kayo sa Espiritu Santo at sa apoy, ito ay ano yun? No? Anong pinagsasabi mo, John the Baptist? Or ito po ay bagay na alam na din nila? Sa tingin niyo po. At sa naaral niyo po, lalong-lalo na sa naaral niyo. No? Hindi, pinapakita lang din dito na si John the Baptist, no? Pinapakita yung kanyang pagpapakumbaba, di ba? Kasi ganun niya itinaas ang Mesiya. No? Na siya ay walang karapat-dapat, no? Na wala siyang karapatan o wala siyang yun na siya ay wala. No? Ganun na lang yung pagtataas niya sa Mesiya at pagbababa niya sa kanyang sarili. Okay, so pagpapakita ito ng yun nga, no, pagbababa niya sa sarili niya, wala siyang kiniklaim na anuman. Okay, at yun ay pagtataas sa Mesiya, which is true. Tama po yun. So, ayun na nga. Ayun na nga po. Yun nga, yung sinabi niya na babautismohan kayo sa Espiritu at sa apoy. Ano ba to? Alam na ba nila ito? Naintindihan ba nila ito o hindi? Kasi tayo nung nabasa natin to, 'di ba? Ang alam lang natin yung baptism of the Holy Spirit. Hindi natin alam yung baptism with fire. Although napag-usapan na natin 'yan at mamaya pag-usapan din natin. Ayun, pero para po ba sa mga Hudyo, ito po ba ay isang bagay na ngayon lang nila narinig? Or ito isang bagay na inaasahan din nila? Ayon po sa inyo na pag-aralan. Anyone po? Is anyone worthy? Is anyone? Okay. Anyone? Okay. So, ayun po. Wala po bang makakapag-share? Wala pa? Sige. So, actually po, no, ngayon ko lang din na-realize na ito palang sinasabi ni John the Baptist doon sa mga Hudyo na nakakaalam na may darating na Mesiya at Kristo. Alam din po nila yung mga mangyayari sa pagdating ng Mesiya. Okay, eto tanong ko na lang po sa inyo, general knowledge. Sa inyong pagkakaalam as of now, yung pagdating ng Mesiya ay ano? Patungkol saan yung pagdating ng Mesiya? Ano yung mangyayari pagdating ng Mesiya? Sa ngayon po sa pagkakaalam ninyo, ano po yung inaasahan nila na mga na gagawin ng Mesiya? Pag dumating yung Mesiya, anong gagawin? Yana? Judgment. Judgment? Yun yung pagkakaano mo, hindi salvation. Salvation to judge. Ay, kasi sa salvation na ano niya nasa cross. Yung judgment na tinutukoy mo yung parang yung second pinag-usapan. coming. Opo, yung tinabi, yung mga ano. Ay. Tinabi yung mga 20? Ano ba? Hindi. Ano? Pinag-iwalay yung mga... sa second coming. Second coming. Oh, hindi, yung sa first coming. First coming.
Salvation. Salvation. Ikaw, Sai? Salvation. Salvation. Ikaw, Tita Susan? Salvation din. Ara Joyce? Ganun din po. Salvation. Gab and Tita Amy? Salvation din. Salvation din. Pagliligtas Po, din. Si Gabi Gab. ba? Maghahari ng Panginoon din. Okay. The king will reign. Okay? Maghahari ang hari. Ikaw, Tita Che? Ganun din, parang second coming na. Okay, so second coming din. Okay. Jamie? Ganun din. Ganun din. Sino ba hindi natawag ko? Si Arshan? Arshan, nandiyan ka ba? Or nasa Dito pa po. nasa kuweba ka na? Ano sa'yo, Ate Arshan? Minuto po kasi. Ano po, pareho po yung kay Yana tsaka kay Gab. Judgment tsaka paghahari. Okay. Ikaw, Mami? Salvation. Wow. Salvation. Okay. So, tingnan natin kung ano po yung sabi ng mga propeta. Kasi doon natin malalaman yung sagot eh. So, again, yung konteksto po na pinag-uusapan natin is yung sa first coming pa. Okay, yung sa first coming. So, sabi ni John the Baptist, kayo babautismo niya sa Espiritu Santo at sa apoy. And actually, na-discuss na natin yung bautismo sa Espiritu Santo. Kung nakinig po kayo yung mga preaching natin nung mga Sundays. 'Di ba? Nabasa natin yan sa Joel 2. 'Di ba? Sa Joel 2, kung matatandaan nyo po. So, si Joel, siya po yung propeta na ginamit ng Panginoon upang ihayag yung pangako ng Panginoon na sa pagdating ng Misaya ay magpapaulan siya or babautismohan niya din yung mga tao sa Espiritu Santo. Sige, para maging sa atin, basahin natin. Joel 2:28. Tingnan niyo po. At mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, bla bla bla. Okay? Pero, hindi po yan nangyari nung dumating ang Panginoong Hesus. Nangyari yan nung bumalik na siya sa langit. Pero, yun ay pangako. At doon pa nangyari yung pagbabautismo sa Espiritu Santo. Now, ano naman yung sa pagbabautismo sa apoy? Anong ibig sabihin ng pagbabautismo sa apoy? And actually, alam din po ng mga Hudyo anong ibig sabihin ni John the Baptist. Kasi ito po ay ang propesiya din patungkol sa pagbabalik ng Mesiya. Basahin natin yung Matthew. Malakay, you see? Malakay, di ba? Anong sunod na Malakay? Matthew. The last book sa Old Testament is Malakay. You see? Ito yung pinakahuling mga sinabi bago nagkaroon ng silent years. So, anong sabi dyan? Basahin natin. 1-5. Narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. So, ito ay patungkol sa kanino? Kay John the Baptist. You see? Diba? Itong linya na to, patungkol to kay John the Baptist. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating. Sa kanyang templo, ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito dumarating. Sabi ng Panginoon na mga hukbo. So, makikita nyo dito, binanggit dito yung herald, pinanggit dito yung mangunguna bago dumating yung Panginoon. And ito ay patungkol kay John the Baptist. Now, tingnan nyo po yung verse 2. Ngunit, sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? At sino ang makakatayo kapag siya'y nagpakita? Sapagkat siya'y tulad sa apoy. You see? Na tagapagdalisay at tulad sa sabon
ng mga tagapagpaputi. Ibig sabihin, magkakaroon ng judgment or magkakaroon ng pagtutuwid. Diba? Kita nyo? And verse 3, siya'y uupong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak. So, di ba, makikita nyo refinement, no? Refiner. Di ba? Refiner's fire. At kanyang dadalisayin, again, dadalisayin is lilinisin, ang mga anak ni Levi, at kanyang lilinisin tulad sa ginto at pilak hanggang sila'y maghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon. By the way, this is salvation. Okay, ito patungkol to sa pagliligtas. But, ba yun? Nandito ba yun? Okay, pero, yes, okay. Di ba, ito paglilinis. Di ba, ito paglilinis. Verse 4, kung magkagayoy, ang handog ng Juda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga unang araw at gaya ng mga taong nakalipas. So you see, ito yung gagawin ng Mesiya. Lilinisin, tutuwirin, sa pamagitan niya, magiging katanggap-tanggap yung mga tao sa pagliligtas. But, in verse 5, aking lalapitan kayo sa kahatulan. Ako'y magiging mabilis sa pagsaksi laban sa mga mangkukulam, laban sa mga nakikiapid. Ito lang, ulitin ko lang po. Dito nyo makikita gaano kaseryoso pagdating sa sexual immorality ang Panginoon. You will always see sexual immorality as kasalanan na binabanggit talaga ng Panginoon bilang kasuklam-suklam sa Kanya. Yes, lahat ng kasalanan kasuklam-suklam sa Kanya. Pero dito nyo makikita, mapapansin nyo, di ba, laging may sexual immorality na binabanggit kapag sinasabi yung kasalanan. Kasi doon nyo po makikita yung gravity, no? Or ano ba tawag dyan yung severity, hindi gravity, severity nung kasalanang sexual immorality. So mga kapatid, no, be careful on that kind of sin. Okay? Be careful on that. Laban sa mga nanunumpa sa kasinungalingan at laban sa mga umapi sa upahang magagawa sa kanyang sahod, sa babaeng balo at sa ulila, at laban sa nagtataboy sa dayuhan at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. So, ibig sabihin, alam nila na ang pagdating ng Mesiya ay pagliligtas at paghuhukom. Okay? Pagliligtas at paghuhukom. So, kung babalikan natin yung verse 16, kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Okay? At sa apoy. Pero kanina, nung binabasa natin, no, itong apoy can serve as judgment and also it can serve as refiner or refinement. No? Pwede siyang pwedeng tinutukoy niya yung judgment, pwede rin tinutukoy niya yung pagre-refine, yung paglilinis ba? No? 'Di ba yung gold, para maging pure gold, anong ginagawa? Mamimili ka sa pure gold. Hindi ganon. 'Di ba ang gold, para maging pure gold, ano yan? Aanin sa apoy. 'Di ba? Susunugin yan sa apoy. So, pwede natin masabi na ang baptism ni Christ is, yun nga, Espiritu Santo. And alam na natin na ang pagbabautismo sa Espiritu Santo ay ang pagsasali sa atin sa iisang katawan, di ba, ni Kristo. And also, yun nga, refinement, paglilinis. Pero pansinin niyo po yung verse 17. No? Sabi sa verse 17, nasa kamay niya ang kanyang kalaykay. Alam naman natin po yung kalaykay. Di ba po? Upang linisin ang kanyang giikan at tipunin ng trigo sa kanyang kamalig. Subalit, susunugin niya ang dayami sa apoy. You see, nandito na naman yung salitang apoy, na hindi mapapatay. So, sa tingin niyo po ba,
Itong sinabi again ni John the Baptist ay isang bagay na hindi nila naiintindihan or bagay din na nauunawahan ng mga Hudyo at alam nila. Ganito na lang po ang tanong ko sa inyo. Nung binasa niyo po ba yung verse 15 hanggang 20, sa tingin niyo yun ay bagong impormasyon or yung sinabi ni John the Baptist, yun ay mga bagay na nasabi na? Yung totoo po, yung sa ano nyo lang, yung pagkakabasa nyo. Ha? Anong oo, Jamie? Nasabi na. Nasabi na. Okay. Yun yung sagot ni Jamie. Tingnan natin. Sino pa? Ara Joyce, laki ng tawa mo. Sige, anong sa'yo, Ara Joyce? Ganun din po. Kasi parang explain na lang po ni John the Baptist dito. Kumbaga parang mas pinalawanag sa kanila na hindi siya yung Elias na hinahanap nila. O siya ba yung Kristo? Okay. So parang pinaliwanag na lang ni John the Baptist, no? So actually, yung dito po na part sa verse 17 na sinasabi na susunugin niya yung dayami sa apoy, hindi na po ito bago sa kanila. Makikita rin po natin ulit yan sa Malakay. Nasa Malakay ulit. Malakay, nasa Malachi, no? Chapter 4. Malakay chapter 4, 1-3. Tingnan niyo po yung sinabi sa 1-3. Kumbaga, ganito po yun. Yung nangyayari at sinasabi ni John the Baptist, makikita niyo po yan sa Malakay. Ito mga sinabi niya. Tingnan niyo po. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. You see? Ano yung ipa? Ipa. Kapatid ni Ima. Si Ipa. Yung Ipa, di ba yung ano yon, yung mga maliliit na... Yung balat ng ng palay. Yes. Uy, ano nangyari? Balat ng palay. Ano nangyari doon? Balat ng palay, man. Yung ipa. Yung ipa. And ano pong sinabi doon sa verse sa verse 17, susunugin niya ang dayami. 'Di ba? Ano yung dayami? Madaya na mami? Ano ba? Ano ba yung dayami? Ano yung dayami? Mga nanay, tatay, alam niyo to. Damo yun, di ba? Mga damo, yung kumbaga natuyo. Yun yung pinagkuhanan ng palay. Iba yun sa ipa, ma'am. Oo, yung balat, yung ipa, hindi ipa. Balat yun ng palay. Balat ng palay. Oo. Okay. So, okay. Pero makikita nyo dito yung similar na settings, di ba? Di ba? Makikita nyo? Sabi na ang lahat ng mga palalo at lahat ng gumagawa ng masasama ay magiging parang ipa. Ipa. At ang araw na dumarating ang susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. So you see, tipok na tipok, sunog na sunog. And verse 2, ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran. Di ba makita nyo po, naanin nyo yung sa verse 1, yung araw daw yung susunog sa kanila. Araw ba yan or yung apoy? Araw na dumarating, susunog sa mga palalo. Pero, yung mga natatakot sa pangalan ng Panginoon, sisikat ang araw ng katuwiran. You see, same na ginamit araw, pero magkaiba yung magiging resulta. Di ba? Yung sa mga palalo, mga gumagawa ng masama, masusunog sila. Pero sa mga natatakot sa pangalan ng Panginoon, yung araw na sisikat sa kanila, ano mangyayari? May pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silungan. And verse 3, inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo
sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking inihahanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. You see? Di ba? So, makikita natin dito na yung mensahe po ni John the Baptist is, ano na lang po yun, no? Paghahayag muli na kung ano na po yung naihayag na nung una pa. Okay? So, yung sinabi niya na dito sa 17 na susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay, yun po ay pagsasalamin doon sa Malakay 4:1 na judgment na mangyayari. Okay? And 18, kaya't sa iba't iba pang maraming pangaral ay ipinahayag niya sa mga tao ang magandang balita. So verse 18 will tell us na yung sinasabi po ni John the Baptist na judgment at pagliligtas, that is the good news. Sa tingin niyo po ba ang good news is literal na good? I mean, yun nga, pagliligtas lang. Well, dito natin makita, even po ang paghahayag ng paghuhukom, that is good news. That is good news. Judgment is good news. Okay? Kaya nga, di ba, natatanda ko sabi ni Kuya, ano pong nararamdaman ninyo kapag may mga taong napupunta sa impyerno? Natandaan niyo po yan, yung sinabi ni Kuya? Tandaan niyo yan? Di ba? Sabi ni Kuya, ayun nung bago mag-anniversary, nung siya din po yung speaker. Di ba? Sabi niya, ano yung nararamdaman niyo kapag may taong napupunta sa impyerno? Kayo ba'y nalulungkot? Well, in some sense, yes, nakakalungkot na may ganun. Pero kung tunay mong naiintindihan at naunawa ng kabanalan ng Panginoon, kapag may taong napupunta sa impyerno, we rejoice. We rejoice. Di ba, Joyce? We rejoice. Bakit? Bakit? Sige nga, tanongin ko kayo, nag-oo kayo. Bakit? Why do we rejoice kapag may mga taong napupunta sa impyerno? Ha? Ano, Jamie? Tango ka ng tango. Ano? Because justice is served. Doon. Because justice is served. O, sino dito? Example. Ito, example lang ha. Example lang. For example lang, mga nanay. O kasi mga nanay na iwan. Ewan ko kung nasa na yung mga tatay. For example lang. Example lang naman. Ito, example lang. For example, isa sa mga anak ninyo, okay? Isa sa mga anak ninyo, pinatay. Anong mararamdaman nyo kapag yung pumatay sa anak ninyo is nakulong? Malulungkot ba kayo? Sige, malulungkot kayo, matutuwa? Matutuwa, di ba? Bakit? Kasi ang hustisya ay, yun nga, na-serve na yung hustisya. Ganon din po ang nangyayari sa mga taong napupunta sa impyerno. Justice is served. Hustisya yun. Naintindihan niyo po yun? Kaya ang good news, ang magandang balita, is kasama doon ang paghuhukom. Kasi yun ang pagpapakita ng katuwiran ng Panginoon na siya ay matuwid. Na lahat ng gumawa ng kasalanan at lumabag sa kanyang kautusan ay mapupunta sa impyerno at huhukuman. Ibig sabihin, just talaga ang Panginoon. Kasi, di ba? Isa-serve niya yung hustisya. Naintindihan niyo po yun? Okay? So, good news is actually hindi lang patungkol sa pagliligtas, but patungkol din po sa paghuhukom. That justice will be served. Kaya tingnan niyo po yung 19. Malapit na po tayo matapos. Subalit. Ano ba? Tingnan niyo po yung 18 ha. 18. Ipinahayag niya sa mga tao magandang balita. Subalit. Okay? Anong inahayag niya? Magandang balita. Subalit. Si Herodes, nabasa natin yan sa verse 1, na sinumbatan niya dahil kay Herodias
na asawa ng kanyang kapatid. Okay, ito, sexual immorality, pakikiapid. Inasawa niya yung asawa ng kanyang kapatid. Okay? So, habang nagpipreach ng good news si John the Baptist, kasama dun yung pagsasabi ng mga mali. Di ba? Yung judgment sa mga kamalian. Kaya nandito si Herodes. At dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes, o masasamang bagay, dinagdag pa, verse 20, dinagdag pa sa lahat ng mga yun, yung mga maling ginagawa niya, yung pagpapakalong niya kay John the Baptist. So, yung pagpapakalong ni Herodes kay John the Baptist is again, masamang dagdag yon sa mga masasamang ginagawa ni Herodes. So, anong makita natin dito sa verse 19 at 20? You see, good news, okay? Ang magandang balita ay maghahayag talaga sa kung ano ang ipapakita talaga ng magandang balita, kung ano yung nasa puso ng tao. Okay? Ipapakita ng magandang balita kung ang taong ito ay naliligtas kasi niligtas siya ng Panginoon. Or, ang magandang balita ang magpapakita sa taong ito na siya ay patungo sa kapahamakan dahil hindi niya tinanggap at hindi siya nanampalataya sa tanging anak ng Panginoon. So you see, good news is both salvation and judgment. Diba? Si Herodes, because of the good news, he is judged. He was judged. Diba? Diba? Masama. Diba? Ang pagkasabi dito, masama siya. At dagdag pa sa kasama niya yung pagpapakalong niya kay John the Baptist. So people na mga na-share ng gospel, na nag-reject ng gospel, they are judged. Di ba meron ngang verse sa Bible na sa lahat ng mga hindi nanampalataya sa Kanya, sila ay nahatulan na dahil hindi nila tinanggap ang tanging anak ng Diyos. Kaya nga di ba, kapag tayo po ay nag-share ng gospel, change yun na po yung mindset nyo, Kuya Ryle, walang magpapa-Bible study, no? Unsuccessful yung pag-share natin. Di ba, tingnan niyo po, mali pala yung ating pagkakaunawa kasi sa gospel. No. But, whenever people reject the gospel, justice is served. I mean, dun yun na makikita na, okay, mga taong ito, hustisya ang matatanggap nila. Pero sa mga tumanggap, biyaya ang matatanggap. Okay? So mga kapatid pala, no, baka po sa, ano ba ngayon, April? Baka sa May, maging 4 p.m. na po yung Bible study natin. Okay lang po ba? I-move up natin. 4 p.m. to 5 p.m. Inaano ko pa, binabalance ko pa. Kasi I desire na i-spend na po yung 5 p.m. to 6 or to 6:30 ng pag-share po ng gospel. So, ngayon, inahanda ko yung sarili ko, inaaral ko yung gospel, paano siya iahayag. And alam niyo po ba yung BS natin ngayon dito sa Luke 3 really helped me a lot. Malaking tulong siya sa akin upang mainawaan yung magandang balita. So, mga kapatid ko na gusto pong ihayag yung inyo lang din natanggap, maganda din kayo at sumama po kayo sa amin sa pag-share ng gospel. Mga tatay, nanay, I highly encourage you na i-desire na rin yun. So kaya nga po, lagi natin pong isali sa mga prayer natin, Kabkaben. Please pray for Kabkaben, yung pagliligtas ng Panginoon sa mga remnant, no, na nandito po sa Kabkaben. Hindi lang sa Kabkaben, prayer na yun, sa Dinalupihan, Novaliches, sa Placer, sisimulan na ng Panginoon yung pagkilos na niya dito sa pamagitan po natin. So let us grow, mga kapatid, let us grow. Please, naway paliwanagin ng Panginoon yung mga mata ninyo na makita natin yung gagawin niya dito sa Kabkaben.
So yun po, baka maging 4 p.m. na po simula May. Okay? Pero kino-consider ko pa yung mga students, tingnan natin. Or baka maging gabi na rin yung Bible study, titingnan po natin kasi as much as possible gusto natin kasama yung lahat. Kumusta po yung Bible reading nyo? Nakapag-Bible reading po ba kayo? Ako, sa family ko po, nakakapagpatuloy sila. So, thank you, no? And yung ano naman, yung iba, okay lang kayo? Nakapag-Bible reading kayo? Rodriguez family, I think nakapag-reading din. Up to date kayo? Updated kayo? Okay. Okay naman. Updated naman, no? Sige. Mendez, kumusta po? Kami kuya, bali nag-solo-solo na lang kami ni mama kasi kaming dalawa lang. Okay. Solo-solo. Dati Arshan, solo-solo lang din. Sige, sana magkaroon kayo ng ano na ano kayo. Hindi na kayo solo. Okay. Okay, so yun lang, encouragement lang. Patuloy lang natin basahin. Sige po, dito muna tayo magtatapos. Tayo po ay manalangin. So, bukas po, no, Night of Psalms and Prayers, 7 p.m. po. Sige, tayo po ay manalangin. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagbigay at ng karunungan at pagpapaunawa, lalong-lalo na po sa magandang balita na tunay nga na ito ay nagbibigay ng biyaya at hustisya. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay matuwid at banal at perpekto. At salamat, Panginoon, dahil tunay na kaligayahan na iyong ibigay ang hustisya sa mga nagkasala. At maraming salamat sa habag-atawa mo at biyaya sa mga naligtas. O Diyos, patuloy mo pong salamat dahil patuloy mong binabago ang bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu at patuloy na pag-iingat mo din sa bawat isa. Tunay nga, Lord, na totoo ang iyong salita. Ikaw lamang po rin sa lahat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po. See you po bukas, 7 p.m. Bye-bye. God bless. Thank you. Bye, Tita Bing. Had no hope.